Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli po, welcome sa ating panibagong program, ang FBC Fortify. At ngayon ay January 3, 2024, Wednesday. Tayo po muna ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos found in 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Nakasulat po dito, "For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God." Sabi sa Tagalog, dahil ang sinuman na ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Tayo po ngayon ay dumako sa pambungad na panalangin. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw, panibagong buhay at lakas na pinagkaloob niyo po sa amin. At tunay nga Panginoon na ikaw ay tapat sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga kahinaan. Kaya sa oras na ito Panginoon, humihiling po kami sa iyo ng kalakasan as we face yung panibagong araw na ito. Alam po namin meron kaming kaaway. We wrestle not against flesh and blood. Kaya kung wala kaming lakas na mula sa iyo ay hindi namin kakayanin ang atake ng kaaway. Kaya humiling kami ng spiritual na kalakasan sa iyo. Ingatan niyo po kami physically. Maging ilaw kami saan man kami pupunta ngayong araw na to. Maging ilaw ng sanlibutan at gamitin niyo po kaming buhay na saksi na maipakilala ka sa mga kasama namin at ng mga hindi pa po mananampalataya. Muli Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang kilalang himno. Ito po yung Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassion, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Salamat po muli sa awitin po na yan. Great is Thy faithfulness. Tunay nga na tapat ang ating Panginoon. Marami tayong mga unfaithfulness sa buhay po na ito. Pero salamat dahil ang ating kaligtasan at ang ating security ay hindi nakadepende sa ating performance, sa ating katapatan, kundi ito ay nakadepende sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya nga kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, kaibigan, lumapit ka lang sa Panginoong Hesukristo, magtiwala ka sa Kanya,
at siya ay totoo at tapat na ikaw ay ililigtas pag tatawag ka sa Kanya. So ngayon po ay balikan natin ang ating binasang talata kanina doon po sa 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Muli ko pong babasahin sa Ingles, "For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God." Alam niyo, sa sekular na daigdig ay madalas pong pinag-uusapan ang katagumpayan. Marami po mga tao ang gustong maging successful, makilala sa mundong ito. Pero alam nyo, ang tunay na tagumpay o ang tunay na katagumpayan ay hindi po natin makikita sa mundong ito dahil everything is just temporary. Kung tayo po ay gusto talaga nating maging tunay na tagumpay, hindi po sa pananaw ng sekular o hindi po yung sa pansamantalang daigdig lamang, kundi ang tunay na pananaw ay ang tunay na katagumpayan ay masusumpungan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pag ikaw ay nagtiwala, kaya nga sabi ng verse, "For whatsoever is born of God." Pag sinabi nating born of God, yan po yung born again. Ang born again, hindi po ito pangalan ng reliyon, pangalan ng sekta, hindi po. Ang pagiging born again, ito yung pag ang isang tao ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, siya ay maililipat sa panibagong pamilya, espiritual na pamilya, at yan ang pamilya ng Diyos. Kaya nga pag ikaw ay nagtiwala na sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay born again na at ikaw ay overcomer na, ikaw ay tagumpay sa mundong ito dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. Heaven is your home. Just imagine, meron kang tahanan na hindi kayang bilhin ng sanlibutan ito. Tahanang hindi nasisira. Meron kang kaligtasan, meron kang buhay na walang hanggan na ito ay secured sa kamay ng God the Father at sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo at selyado ka pa ng Holy Spirit. At hindi lang yan, mga kaibigan at mga kapatid, ang blessing pa is, sabi pa nga ng 1 John 4:4, si Apostle John din ang writer, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Aba, ang blessing pa pala sa atin ay nananahan pa sa atin ang Diyos. Kaya nga, greater is He that is in, nasa loob, nasa sa atin, nananahan sa atin ang ating Panginoon. Kaya minsan, pag tinitingnan natin yung daigdig, no, natatakot tayo sa mga problema. Minsan iniisip natin natatakot tayo sa kay Satanas at sa kanyang kampon. Pero alam mo, kung kaibigan, kung iintindihin lang natin ang sinasabi ng Bible, hindi pala tayo dapat matakot sa mga problema sapagkat ang Diyos mismo ay nananahan sa atin. Lagi natin siyang kasama dahil tayo ay anak niya, no? At hindi lang yan. Kaya nga talagang tinawag tayong overcomer kasi hindi nakadepende sa atin yung katagumpayan. Kasi kung nakadepende lang sa atin yung ating salvation, aba, hindi talaga tayo maliligtas. Imposible dahil nagkakamalit, nagkakasala tayo. Pero salamat dahil ang ating Panginoong Hesukristo, binayaran niya sa krus ang ating mga kasalanan at ang sino mang magtiwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, merong napakadaming package ng ating salvation. Halimbawa, meron tayong forgiveness, meron tayong eternal life, eternal security, relationship with God. Napakadami po niyan. Hindi natin kayang isa-isahin. Kaya nga po, overcomer tayo. Tayo ang tunay na tagumpay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, panghuli, maganda po yung nabasa ko. Gusto ko lang i-share. Sabi po dito, God has defeated Satan through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Through this overwhelming victory, God has also empowered you to overcome any temptation to sin and has provided sufficient resources for you to respond biblically to any problem of life. By relying on God's power and being obedient to His word, you can be an overcomer in any situation. Amen. Magandang paalaala po yan. Kaya sa panahon na tayo po ay humaharap sa iba't ibang problema, malaki man ang tingin natin dyan, pero relax lang because our God is greater than all ng problema po ng daigdig na ito. Magtiwala lang tayo sa Kanya at lagi nating babasahin ang Kanyang salita at lagi tayong makipag-communicate with Him. Amen po.
Salamat sa kanyang salita at paalaala. Ngayon po ay bago tayo manalangin, ilang announcement po muna. Una, gusto ko pong batiin ang Sister Juliet Kayangyang. Happy birthday sa iyo, Ate Juliet. God bless. At hindi lang yan, kasabay niya rin po ngayong araw na to, January 3, ay walang iba kung hindi si Sister Shekinah Grace Nicolas. So, Sister Grace, happy birthday sa iyo, sa inyong dalawa ni Sister Juliet. So, tayo na ngayon ay manalangin. Pag-pray po natin ang ating po mga kapatid na ito. Our gracious God and Heavenly Father, salamat Panginoon sapagkat kami ang tunay na tagumpay sa mundong ito. Hindi dahil magagaling kami, hindi dahil malalakas kami, kung hindi sa biyaya mo lamang, Panginoong Hesukristo. Ikaw po, Panginoon, ang namatay sa krus. Ikaw po ang nagbayad ng aming mga kasalanan at ikaw din po ang nagbigay ng security sa amin. Kaya talagang karapat-dapat kang purihin. Kaya Lord, sa aming pong pagharap sa iba't ibang krisis sa buhay na ito, huwag naming kalilimutan, overcomer na kami sapagkat nananahan ka sa amin. Huwag naming katakutan si Satanas at ang kanyang kampon, kundi magkaroon kami ng strength to face yung aming kaaway na si Satan at harapin ang mga iba't ibang problema dahil meron kaming Diyos na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Bless nyo rin, Panginoon, ang Sister Juliet, ang Sister Shekinah Grace. Birthday po nila ngayong araw na to. Pagpalain nyo po sila. Bigyan nyo sila ng pagpapalang material. Ingatan nyo ang kanilang physical na pangangatawan. At higit sa lahat, Panginoon, pagpalain nyo pa sila. Bigyan nyo pa sila ng more spiritual growth ito pong taon na to at maging kagamit-gamit pa sila for the glory of your name. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless